Okay, good day sa inyong lahat mga kabags TV. Ayan, at kasalukuyan po nandito tayo sa may Luneta. Dito po yan palapit sa may Harbor View. At tayo po ay babiyahe. At samahan niyo po ako sa aking biyahe mga kabags TV. Simple lang naman po, magkukwentuhan lang naman po ulit tayo dito mga kabags TV. Pero bago po yan ay sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo sa akin channel and click the notification bell for more upcoming videos. Well, ang pag-uusapan natin ngayon mga kabags TV ay tungkol sa aking experience dun sa aking naging motorcycle accident. Ayan. So hindi naman siya ganun kalala at napunudlog naman sanang may mangyaring kasunod kahit sa ating mga ka-riders ng kapwa, no? So mga kabags TV, nangyayari yun. Siguro may ilang beses na rin akong na-aksidente sa motor din na ito. Ang una nun ay nung medyo umulan-ulan siya. Dito lang din sa may bandang Manila yan mga kabags TV, no? At ang nangyari noon dahil sa basa yung daan, merong crossing dyan banda bago sa mag-akit ng Delpan, no? Meron naman dyan nakalagay na karatula na accident prone area, no? So hindi ko nga nabasa yun, nabasa ko lang yun nung after ko ma-aksidente. Ang nangyari doon sa anin, labasan kasi ng truck, so baka nabasa yung daan, dumulas mga vlogs TV katagalan ng panahon, no? Kaya nangyari noon, so go na siya, nagatuloy-tuloy na yung mga kasabayan ko. Syempre ako nag-drive na din paabante, biglang may lumabas na ulo ng truck. So nagulat naman ako mga kabags TV. Syempre mas para sa akin kasi mas okay nang paunahin yung mga ganon kaysa naman sa ako nung mauna, kasi hindi naman natin maisip kung ano yung magiging takbo ng utak nila di ba? May mga ganun kasi hindi ko naman nilalahad yung mga rider, no? Para sa akin, kapag ka merong kasabayan, paunahin mo na lang sila kaysa naman sa ikaw mauna, o kayo sumenyas ka na ikaw mauna. Noong time kasi na yun, laki kasi nung truck, para sa akin, di na makipag-unahan doon, no? Kasi kung mauna man ako doon, mamaya abutan niya ako sa laki ng unahan nun, no? So huminto ako. Ang problema nga lang bags, kung bigla akong pagpreno, doon na nag-skid yung likod ng gulong natin ng itong motorcycle. Ayun. At pag-skid niya ay biglang pumaltik or pumalo yung likod. Pagkapalo ng likod, biglang umikot na ako mga kabags TV. At biglang nawala na sa akin yung motorcycle, no? Pagbagsak ko, nakaluhod ako. Tapos yung dalawa kong kamay ay nakalapat sa semento. At napakatagal ko mga kabags TV na nakapwestong ganun, para akong nakaluhod, tapos nakatuon yung dalawa kong palad sa semento. Ang tagal, hindi ako makagalaw mga kabags TV. Pinipilit kong gumalaw. Ang ginagalaw ko lang is yung aking ulo. At mga kabags TV, hindi ko naman sa pag-ano, no, is yung nangyari noon, marami mga taong nakatingin sa akin. So ilang segundo pa bago may lumapit sa akin, tapos isang tao lang. So medyo nainis ba ako di ba? Well, siguro kapag ka mga ganun kasing aksidente, mas maganda wag mong galawin, kasi mamaya baka may lalo kang malala o maging malala yung kanyang sitwasyon kung gagalawin mo siya, di ba? Well, naintindihan ko naman, pero medyo nainis lang ako kasi nakaluhod lang naman ako doon. Well, kahit man lang isa mo mag-assist man lang ba, nakatingin lang ba sila, di ba? Nakatingin lang. Tapos may isang lumapit sa akin. Well, pasalamat na ako doon na tinulungan akong tumayo, kasi talaga hindi talaga ako makagalaw, kasi masakit ang tuhod ko noon time na yun. Tapos hindi talaga ako makahakbang-hakbang noon. Tapos mga ilang segundo doon pa lang ako nakagalaw-galaw. Pero nung pagbagsak ko talaga, di ko talaga siya magalaw. Pinipilit ko talaga, para akong nakapako doon. Para yung dalawang tuhod ko dinikit doon sa semento, tsaka yung dalawang palad, ganun, di ko magalaw. Ayun, tapos yung
motorcycle, ayun, nakabalandra dun sa may gitna. So pasalamat na lang din ako dun sa driver dun sa likod kasi kotse yun eh. Naalala ko parang SUV yun eh. Huminto agad siya, hindi siya nagtuloy. Well, ang time kasi na yun, hindi naman kami mabibilis. Kung baka parang paabante pa lang, kasi galing kami sa pagkahinto. Tapos nung nag-go na, eh di nagpa-andar, tapos biglang may lumabas na ulo ng truck. Gulat ako, bigla ako napapreno. Pumaltik tuloy yung likod. Yun mga kabags TV, no? At talagang hindi ko makalimutan yung ano na yun, yung nangyari na yun, no? So meron din akong natutunan sa bagay na yun, no? Noong time kasi na yun, chinik ko yung ano, yung motor eh. Medyo gasgas na yung kanyang gulong sa bandang likod. Ganun din sa harap, pero syempre mas pag ganito kasi sa motor kasi mas lalo, mas ano eh, mas mabilis na pupudpud yung likod, no? So mas sabay ko lang siya pinalagay. So mas medyo pudpud na. At ayun, so kahit ganun yung daan mga kabags TV, pagka talagang basa, magdahan talaga kasi experience ko na yun eh, na ganun talaga mangyari, no? At saka yung motor nyo, i-condition nyo, lalo na yung gulong, lalo sa mga basang daan. Kahit bago pa yung gulong mo mga kabags TV, basta basa ang daan, lalo hindi ka familiar dyan sa lugar na dinadaanan mo, di ba? Ay mag-iingat ka. Ako nga, lagi naman akong nadaan doon sa dinaanan ko na yun na sinimplangan ko, pero di ba na-aksidente pa rin tayo. So pasalamat ko na lang at walang nangyari sa aking malala, no? After nun, so pagkatayo sa akin, pinaupo ako na sa gilid, tapos pinasuyo ko yung motor ko na igilid para makabante naman yung mga mga nasa likuran ko. At kaya lipas ng mga ilang minuto, kaya nahimasmasan na rin tayo, galaw-galaw na. Buti walang nangyari na nabali or kung ano man sa aking tuhod or sa aking mga kamay. Goods na goods tayo, so pasalamat tayo doon. Talagang walang masamang nangyari. At hindi lang yan mga kabags TV, no? Meron pang isa. Itong isang na-experience ko sa aksidente, ito talaga kumbaga parang sinadya ko na talaga siya eh, na ma-aksidente ako. Ganito kasi nangyari noon eh. Biyahe ako noon, tapos sa palengke noon, doon yun sa may bandang Tagig na eh. So nagmumotor ako, hindi naman ganun kabilis ang takbo ko eh. Hindi naman din ganun karami ang tao, kasi tanghalin tapat man yun. Mayroong mag-iina, isang nanay, tapos isang bata na grade 2 ata, grade 3 yun, basta elementary pa lang. Tapos yung nanay may rumpang karga-karga na bata. Ngayon, ang nangyari, nakita ko na sila eh, malayo pa lang. Ang nangyari, biglang yung bata tumawid. Napakalapit na sa akin. Sa bilis ko at saka dun sa pagtawid niya, harap na talaga ng motor ko. Talagang hindi ko na talaga kayang hindi ko na kayang ihinto. Kasi kahit pilitin ko talaga siyang ihinto, well, hindi naman pagkapreno ko, pagkapindot natin ng preno, biglang hihinto talaga ganyan, dahan-dahan yan eh. Kahit na ipreno ko siya, tatamaan ko pa rin siya mga kabags TV, yung bata, yung elementary na yun. Kung ginawa ko, iniwasan ko na yung bata. Talagang pinili ko talaga siyang iwasan, tapos iginilid ko na yung motor para nang hindi siya tamaan. At yun, doon tayo sumemplang. Sinadya ko na talaga, hindi naman talaga sa totaling sinadya ko sumemplang, hindi ko rin naman inaasahan na sisemplang ako noon. Kasi iniwasan ko lang talaga, yung nasa isip ko lang, iwasan ko lang talaga yung bata. Ang nangyari, sumemplang ako. Pagka iwas ko, pakanan ako noon eh, pakanan ko, ayun na, nawala na naman yung motor sa aking kamay, no? Napunta yung motor doon sa likod ng aking paa. So naipit pa nga yung aking binti noon eh, hindi ko siya maiangat, no? So
Buti na lang, meron din tayong ano, kasama nung time na yon, nasa likod ko. Siya yung tumulong sa akin na iangat yung motor. Ayan, at tulungan akong igilid para himasmasan. Ayan. Kasi tinanong naman din ako ng kasama ko. So salamat tayo sa kasama natin na noong time na yon. At meron din tayong kasama na agad na tumulong sa atin. So, siyempre tinanong muna ako niya kung okay ba ako. Kasi sabi nga, mas kapag may mga ganyan aksidente, alanganin rin kasi kapag bigla mong iaangat o itatayo o kung ano mong gagawin mo, baka kasi mamaya lumala yung sitwasyon niya. Mamaya may balik pala, tapos bigla mong inangat, eh lalong lumala yung balik niya. So diba, so nakunwal, huwag naman sana mangyari sa mga kapwa natin rider na. Ayun, at noong time na yon, buti na lang at sa awa ng ating may kapal, walang masamang nangyari sa akin at dun sa bata. Na-shock lang yung bata. At totoong may kasalanan din yung nanay. Kasi pinagsabihan ka rin yung nanay eh. Ayun lang yung magagawa naman natin. Yung bata, well, pinagsabihan ko rin. Kasi elementary, nakakaintindi na yun, marunong na yun. Nakawag basta-basta biglang liliko, diba? Kasi delikado. So buti na lang talaga, walang masama nangyari din sa bata. Kaya ako naman, wala rin masama nangyari, kaskas lang sa kamay ko pa rin. Kasi siguro ganun talaga pagka defensive na mangyayari sa'yo pagka na-accident ka. Normal na magre-react ang katawan mo para i-defense yung sarili mong katawan. Ang ginagawa ko kadalasan, natutuon ko yung aking kamay, diba? So buti na lang pagka tinutuon ko yung kamay ko, hindi siya na napunhod na lumalala or napipinsala, mga kabag-TV ito. So pasalamat tayo doon, walang masama nangyari sa akin. Pasalamat ako, walang nangyari masama doon sa bata. At tingin ko naman hindi siya ganun na shock, na parang na-trauma, no? Tingin ko hindi naman nangyari sa kanya yan. Kasi after naman noon, okay naman, naghingi rin siya ng pasyensya sa akin yung bata eh. So tapos tinanong ko lang siya, pinagsabihan ko lang siya na huwag bigla-biglang liliko, pagtingin muna. Sinabihan ko rin ng nanay, diba? Kaya nga kasama siya nung bata eh, siyempre, diba? Una-una para mag-guide. Ayun, so well, hindi naman tayo perfecto, pero dapat lagi lang ding ating alalahanin ang security. So yun, yung na-experience ko na aksidente. Wala na ako ibang alalang aksidente. Yun lang talagang dalawang yun, yung talagang grabe yung naalala kong aksidente. Ito pa rin motor na ito yung gamit ko. At saka pasalamat din ako sa motor na to, no? Kasi ewan ko ba, parang itong motor kasi na itong ating Honda Beat, parang ilang beses na akong nililigtas. Basta may ganong experience na hindi ko mapaliwanag ba. Basta pagka masasabi mo, ay buti na lang, hindi ganito, hindi ganyan. Buti na lang, yun lang yung nangyari. Ganun. So parang itong motor na to, hindi ko alam, parang ginagabayan lang din tayo. So depende, well, wala naman tong pakiramdam tong motor na to, no? Tayo pa rin tao yun. So siguro, lagi ko lang siya na may maintenance at safe na nagagamit. Kaya ganun, ginagabayan din tayo, di ba? Kasi kung sira-sira yung motor natin, yung halimbawa, sira yung preno, di ba? Ay talagang pagkabilis mo ng takbo, may biglang dumaan dyan, hindi mo magamit yung preno mo, aksidente ka talaga. O, di ba? Kung may preno ka, hindi ka nga mangyayari sa'yo yun. Ganun lang. Kaya maganda, i-maintenance yung motor. Kasi yung motor kasi na yan, kasi halos yung may hawak din ang buhay natin eh, di ba? Napakalaking tulong kasi ng motor. Experience ko talaga yan. So, well, doon sa topic naman natin na experience ko na aksidente, yun naman. At wala naman ako yung maalala. Sana walang kasunod na mangyayari. Huwag naman sana. Nakunod. Kaya dapat talaga laging nagdadasal kapag bago magbiyahe,
at pagkarating sa pupuntahan mga Kabags TV, no? So yun lang yung aking may advice mga Kabags TV. Okay, so hindi ko alam kung saan ang gagaling yung music. Parang hindi naman sa kotse. So yan mga Kabags TV, no? Sa lahat po ng mga hindi pa po nagsasubscribe sa akin channel, ay subscribe na po kayo and click the notification bell for more upcoming videos. So hindi ko alam kung naririnig din niya ako kasi medyo malakas yung sounds sa paligid natin, no? At hanggang sa muli, salamat ng marami sa inyong lahat mga Kabags TV. Thank you. Nandito pala sa PCX yung sounds. Sabi ko na nga po, wala doon sa Jeep. So yan mga Kabags TV, hanggang sa muli. Salamat.